Nakalagay sa matibay na glass case. May CCTV at may mga nakabantay na ihos sa paligid po ng bago andas ng itim na Nazareno na ipoprosesyon sa Martes. Hindi lang po kasi seguridad ang pinaghahandaan, kundi pati ang kaligtasan ng mga deboto laban sa pagkalat ng sakit. Saksi, si Maris Umali. 5 araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno, dinig na ang mga bandang nagtatagisan ng galing sa kanto ng Carriedo at Avenida papuntang simbahan ng Quiapo. Ang mga deboto dala-dala ang kani-kanilang imahe ng itim na Nazareno para sa ikalawang araw ng pagbabasbas ng mga replika. Ang dagsa ng mga deboto tila patikim sa dami ng tao sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Martes, na nagbabalik matapos ang 3 taon. Wala po tayong exact estimate sa posisyon dahil fluid po ang movement ng mga tao. Pero ang ginagawa lang po natin, consensus lamang po, no, per oras ay 2 milyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ilalagay ang puon sa loob ng laminated tempered glass case para maprotektahan ng imaheng mahigit 400 taon na ang tanda at mapigilan ang mga sumasampa sa andas. Alinsunod din sa tema ngayong taon na ibig naming makita si Jesus, paraan daw ito para mas maipakita ang puon. 20 ihos ang magbabantay sa paligid ng andas. Ito po ay may metal and glass enclosure tulad ho ng Coke Mobile para ho walang makadikit dito. Ito po ay may provision ng ilaw para ho maliwanag kahit gabi. May sound system at may CCTV para ho sa monitoring ng ating seguridad. Ang misyon natin ay ipakita ang puon. Ibig po naming makita si Jesus. Hindi lamang ng mga may kapasidad umakyat. Pwede pa rin maghagis ng panyo, pero sa salamin o sa paanang bahagi ng krus na nakalabas sa salamin nito maipupunas. Paalala ng pamunuan ng Quiapo Church at lokal na pamahalaan ng Maynila, gawing banal, ligtas at maayos ang buong pagdiriwang ng pista ng itim na Poong Nazareno. Sa mismong araw ng traslasyon, magpapatupad ng no-fly at no-sail zone, pati gun, liquor at fireworks ban. Marami ring bawal na bitbitin tulad ng mga bull cap at payong. Kung may dalang bag, transparent dapat ito. Sa mga daraanan ng traslasyon pati sa Luneta at paligid ng Quiapo Church, bawal magtayo ng tent, magdala ng picnic mats, mag-overnight, pati ang mga ambulant vendor. Iniinspeksyonan ng mga pulis ang ruta ng traslasyon para sa seguridad. So far, wala naman pong namomonitor kaming threat, but we are not keeping our guards down. Araw-araw na rin ang clearing operation sa ruta hanggang sa araw ng traslasyon. Ipinaspalto na rin ang mga uka-ukang kalsada. Pag natumba ka dyan, baka madaanan ka na sa dami ng tao. Hindi ka na makabangon. Matatapak-tapakan na po sila ng mga ibang mga namamanata. Hanggat maaari magsuot din daw ng mask at sundin ang social distancing sa prosesyon man o sa misa sa Quiapo Church. Ayon sa DOH, mula bukas hanggang January 11, idedeklara ang Code White sa lahat ng DOH hospital sa Metro Manila. 8 health emergency response team ang idedeploy sa ruta sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po, kahit dito sa lungsod ng Maynila, hindi naman po ganun kataas ang mga nagpo-positibo. Pero para maiwasan po natin ang kahit anong klase ng surge. Hanggat maaari rin, 750 lang ang planong papasukin sa simbahan at 3,000 naman ang papayagan sa palibot nito. Pero handa naman daw ang simbahang mag-adjust kung kinakailangan. Idineklara naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Special Non-Working Day sa Maynila ang January 9. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali ang inyong saksi.